Narito na ang mga balitang inyong narinig at napanood sa Radyo Inquirer sa nakalipas na isang linggo. Personal na inikot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang lugar sa Metro Manila na naapektuhan ng habagat. Sakay ng Presidential Chopper, nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo sa Marikina, Pasig River at maging sa Lamesa Dam na una nang naiulat na umapaw ang tubig. Bago ang inspeksyon, pinulong muna ng Pangulo ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Iniutos rin ng Pangulo na tiyaking mabigyan ng mabilis na tulong ang mga naapektuhan ng ulan at matinding pagbaha. Iniutos na ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa 88 katao kaugnay sa naganap na Mama Sapano encounter na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Kabilang sa pinasasampahan ng kasong direct assault with murder ang 88 na pawang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter at mga private armed groups na nakabase sa Maguindanao. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isinasagawa ng mga tauhan ng SAF ang kanilang tungkulin sa isang operasyon para maaresto si Zulkifli Binhir alias Marwan nang sila'y mapatay. Ang paghahain ng kasong direct assault ay para sa pagkamatay ng 35 miyembro ng SAF. Paliwanag ng DOJ, wala pa kasing mga testigo na direktang makapagtuturo sa mga suspect sa pagkamatay ng 9 na iba pang SAF troopers na nasawi naman sa barangay Pidsandawan sa Maguindanao. Kahit masama ang panahon sa kabundukan ng Sierra Madre, tuloy ang paghahanap sa mga na-trap na manggagawa sa isang tunnel sa Sumag River, Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Nagtutulong-tulong ang mga tauhan ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army at rescuers mula sa Philex Mining para sa rescue operations. Nabatid na nagsasagawa ng inspeksyon ng 7 trabahador sa lugar nang masira ang kanilang dike na iniharang dahil sa malakas na baha. Nakaligtas sa insidente si Salvador Pacling, kabilang sa pinaghahanap sina Ronald Sanchez, Danny Harnois, Ferdy Sanadan at Senit Picat, habang nasawi naman sina Simeon Sigod at David Kigi Jr. 4 na katao ang nasugatan sa karambola ng 8 sasakyan sa Kalayaan Avenue sa Makati City. Ayon sa MMDA, sangkot sa aksidente ang 2 pampasaherong jeep, isang Isuzu Crosswind, isang Mitsubishi Mirage, isang Toyota Altis, isang Hi-Ace, isang Vios at isang Mitsubishi Strada. Sa lakas ng impact ng pagkakasalpok, umibabaw pa ang Strada sa kulay pulang Mirage. Naganap ang aksidente sa pagbaba ng Kalayaan Flyover pagkagaling ng Buendia, sakop ng Barangay Pinagkaisa, Makati City. Masyado umanong mabilis ang andar ng isa sa mga pampasaherong jeep nang ito'y mawala ng preno at binangga ang mga sasakyan na nasa harapan nito. Pinatutsadahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang senadora na umano'y nakikinabang din sa pera mula sa droga. Sa talumpati ni Duterte sa ika-115 taong anibersaryo ng Police Service, tinawag nito na immoral ang nasabing mambabatas dahil ang driver mismo nito ay kanyang lover. Ayon pa sa Pangulo, mismong ang driver ng senadora ang kumukolekta ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid para ibigay sa senadora. Ang naturang pera din umano ang ginamit nito sa kampanya noong nakalipas na eleksyon. Bagaman hindi pinangalanan sa speech, sa isang ambush interview ay sinabi ni Pangulo na si Senator Laila de Lima ang kanyang tinutukoy. And here is a senator complaining when one day I will tell you that her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. And yet we do not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between Muntinlupa and the driver were far beyond making sure that somebody was involved. But in fairness, I would never say here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, she has it. Ang makapahirap dito.
namumulit ka posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. Emosyonal namang humarap sa media Huwebes ng umaga si Senator Laila de Lima matapos siyang tawaging immoral ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y pakikipagrelasyon sa driver. Ayon sa senadora, marami ang nagpayo sa kanyang manahimik na lang at huwag patulan ng pahayag ng Pangulo para hindi na lumala at humaba ang issue. Pero meron din aniya mga nagsabi sa kanyang lumaban at ipagtanggol ang sarili. Ani de Lima, aminado siyang hindi niya kayang labanan ang Pangulo ng bansa na siyang nag-aakusa sa kanya, lalo pat ito'y mayroong immunity from suit. Gayunman sinabi ni de Lima na isip niyang wala nang mas lalala pa sa ginawa sa kanya ng Pangulo. Sinira umano ang kanyang dangal at nilapastangan ang kanyang pagkababae. Tinawag din ni de Lima na pang-abuso at maling paggamit sa executive power ang ginagawa ng Pangulo. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Linggo-linggo umanong nasa New Bilibid Prisons ang sinasabing driver-lover ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Palisok Dayan. Sa panayam ng Radyo Inquirer, sinabi ng whistleblower na si Sandra Cam, labas-masok sa bilibid si Dayan at batay sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng mismong mga nasa loob ng bilibid, 5 milyong piso kada linggo ang kinukubra ng driver ni de Lima. Kung kanino at sino-sinong naghahati-hati sa pera, sinabi ni Cam na si Pangulong Rodrigo Duterte na ang magbubunyag nito dahil alam na aniya ng Pangulo ang detalye tungkol dito. Dagdag pa ni Cam, ilan lamang sa pinagkukunan ng drug money ni Dayan ay sina J.B. Sebastian at Peter Co. Ayon kay Cam, malakas si Sebastian kay de Lima dahil mismong ang naturang komando gang leader ang nagsabi na ninang niya si de Lima. Katunayan noong inilipat sa NBI ang mga high-profile inmates, hindi kasama si Sebastian sa nailipat. At yan po ang mga balitang inyo narinig at napanood sa Radyo Inquirer sa nakalipas na isang linggo. Para sa Radyo Inquirer 990 ang himpilan ng balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Ako po si Donna Dominguez para sa Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.